Nasa critical pa rin ang level ng ilang ilog sa Pangasinan bunsod ng pananalasa ng Bagyong Christine. Bukod sa pag-apaw ng ilog, nagpabahari ng storm surge o yung daluyong. Nakatutok live si Claire Lacanilao Dungca ng GMA Regional TV. Claire. Emil, pinag-iingat pa rin ng otoridad ang mga residenteng nakatira sa coastal area ng Pangasinan dahil sa banta ng storm surge. Ngayong nakataas pa rin sa signal number 1 ang Pangasinan, bunsod ng Bagyong Christine. Makikita sa video ang naranasang malakas na hangin at ulan na nagdulot ng storm surge sa Tondaligan Beach sa Dagupan City kahapon. Ang ilang kalsada at kabahayan na malapit sa lugar, binaharin. Kapansin-pansin ang makapal na buhangin at mga nagkalat na mga basura sa baywalk, bunsod ng malakas na hangin kahapon. Malalim masyado ang tubig. Lumagpas hanggang doon na sa karsada, muntik ng maanoan yung karsada, pumunta ako dito. Ay ganun na, tubig na. Ang shed owner na si Benjamin Mejia, abala sa paglilinis ng tumabong buhangin. Halos isang linggo na raw na walang kita dahil sa bagyo. Cleaning muna ng mga cottage, ma'am. Tinatanggal namin yung mga duming dala ni Christine. Saka nagbabaka sakali na hindi natutuloy sa pangbagyo. Nakataas pa rin ang storm surge warning sa mga baybayin sa Pangasinan. Pinapayuhan ng mga otoridad ang mga residenteng nakatira sa mga coastal area na mag-ingat dahil posibleng aabot sa hanggang 2 metro ang daluyong. Kahapon sa tala ng PDRRMO, mahigit 36,000 ng pamilya sa Pangasinan ang apektado ng bagyo. Nasa 1,059 pamilya ang nanatili sa iba't ibang evacuation centers. Mas maiging manatili muna doon sa evacuation center, antayin na ibaba yung storm surge signal bago pumunta sa kanilang mga tahanan para nila ito sa kanilang kaligtasan. Lumawak pa ang baha sa baywalk sa Lingayen, Pangasinan. Mataas ang baha sa bahaging ito ng Barangay Libsong East. Malalim ang baha, tuhod sa kabayan, napasukan na sa. Ang ilang residente, nagbayanihan sa paggawa ng daluyan ng tubig mula sa kalsada papunta sa dagat. Inukay po namin yung drainage ng baywalk kasi po hindi na po umaagos yung tubig namin sa likod ng aligwas. Halos malalim na po doon sa amin. Hanggang dito na po. Halos wala na po kayong matulungan. Nasa critical level na ang Cabatuan River sa Alaminos City at Balingkaging River sa Mabini. Nasa above normal level na rin ang Agno River sa bahagi ng Bayambang at patuloy rin ang pagtaas ng Marusay River sa Kalasyaw na nasa 4.6 feet above normal level na. Binabantayan din ng baybayin dahil sa nakataas na gale warning. Pero sa kabila nito, may mga nangahas pa ring pumalaot. Ang iba, nangisda sa gilid ng dagat. Baka may makuwang mga nakawalang bangus. At saka pang-ulam na din. Nakabantay naman ng Philippine Coast Guard sa umano'y nakashelter na barko sa baybayin na bahagi ng Barangay Banlag, Binmali, Pangasinan. Hindi pa nila nalalapitan ng barko. Pero sa paunang impormasyon, galing ito sa Port Irene sa Santa Ana, Cagayan. Emil, bagamat nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Christine, nakararanas pa rin ng malalakas na hampas ng alon sa mga baybayin sa Pangasinan. Kaya mahigpit na ipinagbabawal ng otoridad ang pagligo at pagpalaot sa baybayin upang maiwasan ang disgrasya. Emil. Maraming salamat, Claire Lacanilao Dungca ng GMA Regional TV.